Magandang araw mga katipid tips! So ngayon gagawa po tayo ng kilalang leche flan. At dito, sa paggawa po natin, gagamit po tayo ng whole egg at hindi po tayo dito maglalagay ng condensed milk. Pero masusure ko naman po sa inyo kung gaano ka-creamy po ang ating leche flan. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli kasi may costing po tayo dito. At kaya nga po ba siyang ibenta ng 35 pesos per tub? O kaya naman po, kaya po ba siyang ibenta ng 3 for 100 or 30 pesos per tub? O kaya naman po ay kaya po ba siyang ibenta ng 20 pesos kada isang leche flan? Kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Tara na at umpisahan na po natin ang paggagawa ng leche flan. Gagawin ay magkakaramelize po muna tayo ng atin pong puting asukal. At ang size po nito ay medium size. Bali 1 1/2 tablespoon po ang aking ilalagay. Yan. Sa pagkakaramelize po natin, kailangan ay mahinang apoy po lamang para hindi po masunog. Kapag nakikita nyo na pong nagme-melt, iikot-ikutin nyo lang po yung ating llanera at huwag po nating hahaluin. Siyempre, dapat hindi po masusunog yung ating asukal kasi kung hindi, papait po ang ating leche flan. Kapag alam nyo na pong tunaw na po yung ating asukal, iset aside na po natin ito at ito po ay okay na. Yan, sa puntong ito, nagsalang na po tayo ng ating steamer kasi pagkatapos nito, idediretso salang na din po natin. So ngayon, gagamit po tayo ng 4 na itlog. Ang size po nito ay large. Kung medium naman po yung inyong gagamitin, pwede po kayong gumamit. At kung small naman po, pwede po kayong gumamit ng 6 na piraso. Mix po muna natin. Pwede na po nating ilagay ang 3/4 cup white sugar. 1 1/2 cup powdered milk. Bali, ang ginamit ko po ay Bear Brand. 1 teaspoon vanilla flavor. Dito, gagamit po tayo ng kalahating kalamansi dahil malaki po ito. Pero kung maliit na kalamansi naman po yung gagamitin ninyo, pwedeng isang buo na po. Bali, naglalagay po tayo nito para pantanggal lansa po ng ating itlog. 200 ml ng tubig. At gagamit po tayo ng isang lata po ng evap. Bali, ito po ay 370 ml at kahit ano pong brand, pwede nyo pong gamitin. Ngayon, para hindi po ma-overmix ito pong ating mixture, sasalain po natin. Dalawang beses po nating salain para sure po tayo na wala pong buo-buo. So ngayon meron na po tayong 1 litro. Gagamit po tayo ulit ng isang lagayan na may sukatan para malaman po natin sa ginawa po nating leche flan ay ilang litro po ang kinalabasan. Bali, ang naging sukat po ay 1,100 ml. Sukat ko po na gagawin ay 80 ml kada isa pong llanera. Saka po yun ay 1/3 cup. So ngayon, maglalagay na po tayo. Sa mga baguhan po, nagagawa pa lang po ng leche flan, sadya pong tumitigas yung ating pong caramelized sugar kapag natunaw na po natin. At ito po yung ating pang 14 po na llanera.
gusto niyo naman po na medyo mas makapal pa po dito yung leche flan po natin, pwede po natin gawin ang sukat ay 90 ml at makakagawa po tayo ng 12 lyanera. So dito, gagamit po ako ng mga foil, pinutol-putol ko na po yan. Isang haba po yan, tapos sinati ko lang sa gitna para ma-sure po tayo na hindi po matutuluan yung leche flan po natin. Pero pwede rin naman kung gumamit tayo ng tela, lagyan po natin ng cover yung takip po ng steamer po natin. Tapos, halimbawa, kung foil naman po yung gagamitin po ninyo, paggagamit po natin, iaayos lamang po natin para hindi po tayo magastusan sa foil. Diretso na po natin dito. Isasalang naman po natin sa atin na pong paglulutuan. Huwag po nating kalilimutan, kailangan bago po isalang ay kumukulo na po ang steamer po natin. Lulutuin po natin yan ng 50 hanggang 60 minutes. Bali ako po, iseset ko po siya sa 1 oras. Okay? Yung apoy po dito, mahalaga po yon mga katipid tips para hindi po pumalpak yung ating leche flan. Kailangan po ay mahina lamang po na tulad po nito. Parang nag-i-in lamang po tayo ng kanin. A few moments later. After 1 hour, i-toothpick check na po natin. Kapag ganyan po malinis na, ibig sabihin ay luto na po ang ating leche flan. Ngayon, hahanguin na po natin yan at iintayin po natin itong lumamig bago po natin tanggalin sa atin pong molder. Diba? Ang ganda! Makinis na makinis ito pong ating leche flan. Habang pinapalamig po natin yung ating leche flan, ipakita ko lang po sa inyo yung mga pwede po nating paglagyan. Ang una dito po sa ating clamshell, nagagandahan po ako dito kasi kapag nailagay na po natin si leche flan, kitang-kita po sa loob. Tapos, bukod po dito, pwede rin naman po tayong gumamit ng microwavable tub. Bali, ang kagandahan po dito kapag naubos na po natin si leche flan, pwedeng hindi po natin itapon. Kumbaga, magagamit pa po natin ito. Kapag ganito po yung lalagyan po natin, mas presentable po yung ating produkto at pwede po nating presyuhan ng mas mahal. Kung gusto nyo po ng pangmasa, pwede rin po yon. Bali, gagamit po tayo ng tinatawag po na styro. Ang puhunan po dito ay 0.90 po lamang. Tapos, dito po sa isang styro na ito, 2 leche flan na po yung mailalagay ninyo. Kasi, hahatiin po natin to sa gitna. Tapos, tatakipan lamang po natin ng cling wrap. Dito po sa palengke sa amin, meron nagtitinda po ng kakanin at meron po siyang tinda na leche flan. Bali, dito po siya nakalagay at ang presyo lamang po ay 20 pesos. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli para malaman po natin kung posible nga po ba ang ganong bentahan. Pero ako po, ang gagamitin ko ay ito pong ating clamshell at ito pong ating microwavable para makita nyo po ang itsura sa dalawa kung alin po ba ang mas okay na paglagyan. Ngayon, balikan na po natin ang ating leche flan. Ngayon, maglalagay na po tayo sa ating mga tub. Super kinis. Lahat lang po ng ating leche flan, ipagsasalin po muna natin sa ating tub. Ngayon, mas pagagandahin naman po natin yung ating packaging dahil maglalagay po tayo ng ating sticker para mas presentable po ang ating produkto. So, dahil mura lamang naman po ito, kaya maglagay na po kayo. Thank you, but blurred ang sulat. One done.
guys. So, yan. Tapos na po tayo sa ating packaging. May aso. Maingay. Gagawin niyo po itong extra income. Magkakaroon na po kayo ng idea dito kung alin po ang gusto nyong gamitin na lagayan. Ito po yung ating sa microwavable. At ito naman po yung sa clamshell po natin. So ngayon, dahil tapos na po tayo dito, ngayon titikman naman po natin ito kung okay nga po ba ang lasa kahit walang condense at kung maganda pa rin po ang texture po nito. Wow! Ang bango! Maamoy nyo dito yung amoy ng vanilla flavor. Diba? Ang ganda po ng pagkakaluto. Malambot at makinis. Sarap. 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 Grabe, ang sarap. Pinong-pino po ang lasa nito at maihahalin tulad nyo po ito sa purong egg yolk po yung ginamit. Kasi ganun po siya ka-pino, ganun po siya ka-creamy. Itong recipe na ito, the best po talaga to. Kaya kung naghahanap po kayo ng extra income, gawin nyo na po ito kasi siguradong kayo po ay kikita. Hindi po ako mapapahiya sa inyo dito kasi sobrang sarap po talaga nito. Parang purong egg yolk po talaga yung niluto natin dito. Ganun po siya ka-creamy. Ayun, di ba? Ang ganda. Uubos ko na yata mo itong isang lalagyan. At ang tanong, kaya nga ba itong ibenta ng 35 pesos per tab? Tatlo, 100? Or 30 pesos isang tab. O kaya naman, kaya pa rin po ba sa 20 pesos? Kaya abangan nyo po sa ating costing. At sa magtatanong nga po pala ng shelf life po nito, 3 to 4 days pwede po ito. Tapos kapag inilagay na po natin sa ating rep, kailangan po ay may cover. Pero kung gagawin po natin itong extra income, pag nailagay na po natin sa tab, pwede na po natin itinda. Napansin ko lang po kasi kapag nailagay na po natin sa rep, nawawala na po yung kintab po ng ating leche plan. Eh, mas advisable pa rin po, fresh po natin ibibigay sa customer po natin. O kumbaga, bagong luto po ang atin pong leche plan. Bago po muna tayo mag-umpisa sa atin pong costing, yung lagi ko pong sinasabi, magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar at bawat araw po nag-iiba din po ang presyo. Basta mahalaga po doon, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung ating pong produkto. Okay? Ngayon, umpisahan po natin sa ating powdered milk, 50 pesos. 3/4 cup ng asukal, 7.50. Sabihin na po natin 8 pesos para po sa tubig na inilagay po natin na 200 ml. Apat na itlog, 26 pesos. Bali, 195 pesos po ang isang tray. Ebap, 22 pesos. Pagsamahin na po natin, vanilya, asin, at calamansi, 2 pesos. Plus po ulit tayo ng asukal sa caramelized sugar po natin na inilagay po sa lianera. Bali, gumamit po tayo ng 21 tablespoon. Ang presyo po nun ay 13.02. Kaya ang total ay 121.02. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng ating other expenses. Sa gas po natin para sa pagluluto at electric po natin kung ilalagay po natin sa atin pong rep. Sabihin na lang po natin na 10 pesos kasi saglit lang naman po siyang lutuin. Mag-plus na din po tayo ng labor na 30 pesos kaya ang total po lahat ay 161.02. Ngayon, i-divide po natin sa 14 na leche plan na nagawa po natin. Kaya ang puhunan sa atin pong leche plan ay 11.50. Ngayon, mag-plus po tayo ng ating packaging. Bali, ang presyo po nito ay 5.50 yung clamshell. At ito naman pong ating microwavable ay 6 pesos. Dito na po natin sa mas mahal po ang lagayan. Bali, 6 pesos. Sabihin na po natin 6.50 para sa sticker na ilalagay po natin. Kaya ang total po ng leche plan po natin dito ay 18 pesos. Diba, ang mura lang ng puhunan po natin kada isang tab, tapos presentable pa po yung ating packaging. Yung pagpipresyo po nito, depende pa rin po sa atin yon. Basta mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po yung ating puhunan. Ngayon, bigyan ko po kayo ng idea kung magkanong presyo po ang pwedeng itinda po dito. Ito po, pwede po natin itinda ng 35 pesos po ang isa. At pwede rin po natin itinda ng 3 for 100 po ang isa para mabilisan. At pwede rin po natin presyohan ng
30 pesos. Kung gusto nyo pa po ng mas madalian ang inyo pong produkto, maubos po agad. Kasi alam naman po natin, kahit maunti lamang po yung ating tubo, pag pinagsama-sama na po natin yon, malaking halaga na din po. Kasi kumbaga, babalik po agad yung inyo pong puhunan. Kasi ito po, pwede rin po nating itinda ng 20 pesos po ang isang leche plan. Pero hindi po ninyo dito ilalagay. Dito po sa styro. Bali, ito po ay hahatiin nyo lamang. Tapos, lalagyan nyo lang po ng cover na cling wrap o kaya naman po yung plastic na linaw. Para kitang-kita pa rin po yung leche plan po natin sa loob. Kaya dito, nasa diskarte na po natin yung papaano po tayo kikita. Kasi yung sukat or yung taas po ng leche plan, depende na po sa atin yon. Basta ang mahalaga po doon, binigyan ko po kayo ng idea kung papaano po magluluto ng buong itlog at hindi po tayo gagamit ng condensed pero sobrang creamy. So ngayon ang ibibigay ko po sa inyong costing ay yung atin pong 3 for 100. Pero pwede nyo naman pong itinda ng per peraso. Tayo po ay naka 14 tab at kapag i-divide po natin to sa tigda tatlo, makabenta po tayo ng 400 pesos. Tapos meron po tayong dalawang labes at pwede po nating itinda ng 35 each. Di bali meron pa po tayo tong 70 pesos. Kaya ang total po lahat ay 470 pesos. Pero magmaminus pa po tayo doon ng ating punan na 161. Magmaminus pa rin po tayo doon ng ating pong packaging. Bali, ang puhunan po kada isa ay 650. May sticker na din po doon. Kapag itinimes po natin sa 14, may puhunan po tayo na 91 pesos. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 218 pesos. Diba? Imagine sa 14 na tab lamang po yun. Ngayon, para magka-idea lamang po tayo, kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda at dahil nag-uumpisa pa lamang po tayo, nakaka 14 tab araw-araw, sa 26 days po yun, posible po tayong tumubo ng 5,668. Ngayon, kapag tinuloy-tuloy po natin ang pagtitinda, inalagaan po natin, malapit na po ang bare months at nakilala na po kayo sa inyong lugar na gumagawa po kayo ng leche plan na masarap. Pagtagal-tagal po noon, makikilala po kayo sa inyong lugar na gumagawa po kayo ng murang leche plan pero masarap. Ngayon, kapag nangyari po yon, ipagpalagay na lamang po natin ulit. Yung 200 na tupo po natin yon, kapag nadodoble na po natin yon, sabihin na lang po natin na nakaka-4 na gawa na po tayo kada isang araw. Nasa 56 na tab po yon, hindi naman po imposible yon, lalo na po kung kukuha po tayo ng reseller para may katulong po tayo sa pagtitinda. Hindi po imposible na mas tumaas pa po doon ang pwede nyo pong tubuin. Ngayon, tuusin po natin sa 4 na gawa. Kapag iti-times 4 po natin yun, posible po tayo doon tumubo ng 872. Ngayon, para ma-idea po ulit tayo, times po natin sa 26 days para kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda, posible po tayo doon tumubo ng 22,672. Diba? Ang laki po ng posible po nating tubuin. Hindi po imposible yon, lalo na po kung kakaririn po natin. Basta ang pinakamahalaga po dito, pag sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, hindi po imposible yun. Ngayon, umpisahan nyo na po pag napanood nyo na po itong video na ito, i-post nyo na po sa inyong social media account 3 for 100 po na leche plan po ninyo. Pero inuulit ko po ulit, kayo na lang po ang mamili kung anong presyo po o kapal na gagawin po ninyong leche plan. Basta mahalaga po doon ay i-costing po natin. At sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit ako na idagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kung bago po kayo dito po sa ating channel, pindutin nyo na po yan at huwag nyo din pong kalilimutan ang bell button na pindutin para pag may mga upload po tayo, updated po kayo. At huwag nyo na din pong kalimutan ang ating second channel, Tipid Tips at iba pa, kasi nag-upload po kami dyan ng mga happenings, review product, collaboration, giveaway, guessing game. Diyan nyo po unang malalaman. At huwag nyo na din pong kalimutan ang ating FB page para pag nasa FB po tayo, updated pa rin po kayo. At huwag nyo na din pong kalimutan yung ating Instagram, baka naman. At huwag nyo na din pong kalimutan i-like at i-share. Kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po tayo na magkaroon po ng idea yung mga kananay po natin, katrabaho, kaibigan, na kahit po pala meron ng pinagkakakitaan ay pwede pa po palang magkaroon ng extra income. At yung lagi ko po sinasabi, doble-doble ingat pa rin po tayo
at sumunod po tayo sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming salamat. Bye-bye!